sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:05. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, Setyembre 9, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. 3 kasunduan nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia. Mas mababang presyo ng kuryente bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos, tinatrabaho ng DOE. 3 contractors at mga DPWH engineers kinasuhan ng DPWH sa Ombudsman. Mahigit pisong taas presyo sa produktong petrolyo, umarangkada na. At 5 minor de edad ibinugaw ng mga magulang. Naku po. Na rescue ng NBI sa Leyte. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia ang 3 kasunduan kabilang ang pagpapalawak sa areas of cooperation sa pagitan ng police forces ng dalawang bansa sa paglaban sa transnational crimes. Sinaksihan ng Pangulong Marcos at ni Cambodian Prime Minister Hun Manet ang paglagda sa amended Memorandum of Understanding sa pagitan ng PNP at National Police of the Kingdom of Cambodia sa paglaban sa transnational crimes. Tinukoy po sa amendment ang mga karagdagang bahagi ng pakikipagtulungan tulad ng sa human trafficking, arms trafficking at cybercrime. Kasama rin sa nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia ang isang air services agreement na nagpapahintulot sa mga itinalagang airline na pumasok sa code-sharing alliances. Magpatakbo ng mga charter flights kaya hindi ng paggamit ng Fifth Freedom Rights na magdala ng mga pasahero at kargamento sa pagitan ng dalawang bansa na may intermediate stop sa ikatlong destinasyon. Bukod dito, nilagdaan din ang isang kasunduan na nagbibigay daan sa pagpapalitan ng mga institutional officials sa training programs kasama ang pagpapadali ng kooperasyon sa science, technology at innovation. Samantala, sinisikap ng Department of Energy na pababain ang singil sa kuryente bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, target nila itong maisakatuparan, gayon din ang pagtiyak sa sapat na supply ng kuryente bago ang June 2028. Ibinahiwatig din ni Garin na maaaring magamit ang nuclear energy sa bansa, ngunit malabo pang magawa ito sa kasalukuyang administrasyon. Nuclear ba talaga? Wala nang pag-asa sa atin, Secretary? Ay, pag-asa. Mangyayari at mangyayari yan kasi ito po ang isa sa pangangailangan ng bansa. Hindi lang po solar, hindi lang wind, kundi hindi lang nga coal at diesel at lahat. Dapat kasi lahat na technology meron tayo. Ang hindi lang mangyayari siguro sa ngayong administrasyon. Pero
tinatrabaho na namin po ang licensing nito, ang mga evaluation, lahat na training ginagawa na para mangyari na siya. Kung matuloy man siya, diba, may investor na tayo, ready na yung Pilipinas. Si Energy Secretary Sharon Garin. Alas 6:10 ng umaga, naimbaga-bigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Tila nagbago ang timpla ng mukha at napikon si Senator Jinggoy Estrada sa magkakasunod na biro sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng flood control projects. Sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay pabirong tinawag ni Marcoleta si Estrada bilang the bad one. Sa pagbanggit nito kung anong oras dumating ang mga senador sa hearing. Wala bang video dyan? Binanggit kasi yung the good one. Si JV nasa kabilang dulo. Tapos nung binanggit niya si Senator Jinggoy, the bad one. Hindi kasi magkabiruan talaga itong dalawan to. Magkabiruan niya. Talagang sanay na sanay sa biruan eh. Sumunod dito ang pagtatanong ni Estrada kay Curly Discaya kung may mga senador din bang nakatanggap ng kickback mula sa government projects kung saan bumanat ng biro si Marcoleta ng safe ka na. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Ayun. Biroan lang yun. Biroan nila, lagi nagbibiroan yan sa... Walang napikon doon. Walang napikon. Kwan lang yun. Silang dalawa... kung masusubaybayin yung dalawa, lagi magkatabi sa hearing yan, naghahawak ang panganabit ng hita. Alas 6:12, 6:12, Engineer Tony Nangal, 6:12 ng umaga. Pinakakasuhan ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman ng 3 kontraktor na sangkot umano sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Sa inihaing fraud audit report ng Commission on Audit at DPWH, tinukoy ang 3 kontraktor na Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation at Sims Construction Trading. Ang nasabing fraud report ang magiging batayan ng Ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban sa mga nabanggit na kumpanya. Ayon sa COA, 5 flood control project ang nakitaan ng anomalya sa Bulacan na nagkakahalaga ng 342.6 million pesos. Sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, simula pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw, kakasuhan ang bawat kontraktor at bawat proyekto nitong mapapatunayang may anomalya. Kabilang sa mga kasong posibleng kaharapin ng mga kontraktor ay ang falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation. Walang plunder? Wala pa. Wala pang binanggit. Wala pang plunder. Pero kasi lalaki ng halagang involved dyan eh. Malalaki yung halaga. Especially dun sa ghost projects. Halos daang milyon eh, di ba? Oo. Itong una pa lang 342 million. Yan pa lang sa Bulacan yan. Kaya sabi ni Secretary Vince Dizon, baka kasi naghahanap kayo ng asa ng mga taga DPWH na makakasuhan. Sila ang mga taga-gobyerno. Sabi ho ng ni Secretary Dizon at ni COA Chair Gamaliel. Cordoba. Susunod na. Hindi, kasabay na rin yung mga district engineer, di ba? Ayan. Kasi hindi pwedeng kasuhan sa Ombudsman. Kasi nga, yung pribado. Kailangan may kasama silang taga-gobyerno dyan. 6:14 ng umaga, mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Eto na naman ang isang bad news. Umarangkada na ang higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, umaabot sa 1.40 ang dagdag presyo sa diesel. Piso sa gasolina, habang 70 centavos naman sa gaas o kerosene.
Kanina pong alas 6 ng umaga yan, kaya sana nakapagpakarga kayo bago mag alas 6. Ayan. Ang naturang price adjustment ay may paliwanag. Bunso daw po ng US sanction sa Iran, pagtigil ng export sa refinery ng India, at ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kasama pa rin to sa dahilan. Mahigit mag-aapat na taon na to Hindi na kasi nababalita masyado pero panay pa raw ang banatan ng dalawa At ang ginagamit na nila ay mga drone. Mga drone na ang gamit. Talaga naman. Alas 6:16 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Nasagip ng National Bureau of Investigation ang 5 minor de edad na biktima ng online sexual exploitation sa magkahiwalay na operasyon sa Ormoc City sa Leyte. Kabilang sa mga na-rescue ng NBI ang 15 anyos na biktima na natuklasang ibinubugaw mismo ng kanyang sariling ina sa isang 41 anyos na foreigner mula sa Hartselle, Alabama, USA. Inaresto ng otoridad ang ina ng bata habang nasa kustodiya na ng Ormoc City Social Welfare and Development ang lahat ng mga nasagip na minor de edad, kabilang ang mga batang nasa edad na 3, 4, 7 at 8 taong gulang. Nagugat ang operasyon sa 13 child sexual abuse and exploitation materials sa Facebook na iniulat sa NBI at ipinakakalat sa pamamagitan ng Messenger. Susunod! Tito Boy! Pangulong Bongbong Marcos, okay lang daw na mag-imbestiga ang Kongreso sa flood control scam kahit na mag-umpisa na ang Independent Commission. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:17 ng umaga. Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, matikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Machero, narinig mo ba yung eksena kahapon? Napapagitnaan si Sally Santos ba yung Sims? Oo, Yung Sally si Santos. Lola. May 60 years old na itsura niya. Nasa kanan niya si District Si Engineer Bryce Hernandez. Oo. At nasa kaliwa niya yung Engineer JP Mendoza. JP tama. Mendoza. Nung nagkakabistuhan na sino bang may parang promotor o may promotor nitong Ghost Project ito. Itong dalawa. Alam mo yung JP Mendoza pero medyo naiya pero yung Bryce parang mukhang wala. hindi. Oo, talaga. Parang wala lang Talaga. Alam mo yung parang wala lang sa kanya, napapatawa-tawa pa siya. Oo. Tapos ibang klase. yung eksena na pagka lumabas, dinala na yung pera, kumbaga binayaran na si Wawaw sa bank account niya ng gobyerno Binayaran ng gobyerno si Wawaw, ang nag-approve ng pagbabayad yung si Bryce. Si Bryce, tinatawag, yan na pera. I-release na ngayon yung pera, kukolektahin na, dadali na doon kay Sims, kay Sally. Tapos si Sally naman, kukunin na niya yung parte niya, 3%. Tsaka niya papasa kay Bryce. I-deposit, idadali niya kay Bryce. Kahon, magkano yung isang dinala? 240 million ba yun? Oo. Kasya raw sa sa box. Ilang box? Balikbayan box. Ilang box ba yung grabe yung usapan na yung kahapon Talaga. Itong Bryce wala man lang kakurap-kurap. Cool na cool. Ang sabi, hindi ko nga binubuksan yung kahon na yan dinadala ko lang kay District Engineer Henry Alcantara, kay boss. Kay boss. Wala na. At si boss din daw ang nagsasama lang sa kanya sa casino. Nagsasama sa kanya sa casino. Kaya si Bryce ngayon nasa Senado Oo, na-contempt siya. Na-contempt po siya. Grabe po yung mga taga DP, especially itong bata na to, no? Oo, kabata-bata pa. Kabata-bata, mga kababayan. Saka
Nakasabay ko pa nga sa CR eh. Oo. Malaking lalaki pala. Oo. Matangkad na lalaki at saka pogi eh. Oo. May yung pagka nakita ko, siguro malimit din itong Magpa-facial. Magpa-facial. Maganda ang itsura. Sabi ko, maganda siguro to pagka nakita niya yung mga kakilala natin sa Bilibid eh. Pogi eh. Ay nako. Aabangan na siya ron. Aabangan na siya. Naghahanda na nga daw ng pamada yun. Alas 6:24 na ng umaga, hahayaan lang ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng Kongreso ng sarili nitong investigasyon kaugnay sa anomalya sa flood control project kahit ilang mambabatas ang sangkot sa nasabing katiwalian. Sa BBM podcast, sinabi ng Pangulo tungkulin ng Senado at Kongreso ang magsagawa ng investigasyon kahit pa bumuo ng independent body ang gobyerno na tututok sa naturang anomalya. Posible rin anyang makakuha rin ng impormasyon mula sa ginagawang investigasyon ng Kongreso na makatutulong para mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian. Ano mga amin na may kaugnayan sila di ba? Kahit sino. So, hindi sila mag-inhibit. So, kahit sabihin mo, at saka wala namang power ang executive sa legislature. Gagawin nila yung gagawin nila. But that's their prerogative. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos, tama yung sinabi mo Mr. President, wala namang aamin dyan. Wala namang aamin, kaya wala rin mag-i-inhibit. Talaga. Alas 6:25 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang aligasyon meron siyang 13 billion pesos na halaga ng insertions sa 2025 national budget. Tinawag ni Ako na haka-haka at politically motivated lamang ang naturang mga revelasyon. Ninabotas Representative Toby Chanco sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Ayon kay Ako, hindi lamang siya ang maaaring magpasya sa 2025 General Appropriations Act at mga probisyon nito dahil inaprubahan ito ng buong Kongreso at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Meron din anyang kapangyarihan ng Pangulo na i-veto o magtanggal ng ilang items bago isabatas ang Congress-approved budget. Bagaman hindi na naglabas pa ng ibang pahayag sa publiko, sinabi ni Congressman Zaldico na magkokomento siya hinggil sa naturang usapin oras na hingin na ng korte ang kanyang panig. Alas 6:26 na ng umaga, tinatayang aabot sa halos 20 bilyong pisong halaga ng flood control projects ang isiningit sa budget ng Oriental Mindoro. Ito ang naging revelasyon ni Governor Bons Dolor sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Marami palang revelasyon! Ayon kay Governor Dolor, nasa 17.8 billion ang halaga ng insertion para sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Batay sa datos, 19 projects ang siningit noong 2022, 33 noong 2023, 24 noong 2024, at 50 noong 2025. Totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung flood mitigation master plan ng probinsya, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Apat yung Panlulumo. Apat pinya na kahapon eh. Four piece pala yun. 4 piece yun eh. Una daw pagpapasalamat. Pagpapasalamat dahil nabunyag tong mga to at nabigyan sila ng pagkakataon. Tapos panghihinayang, sabi niya. Nakinig ako mabuti. Sumunod yung panghihinayang, naging panlulumo. Kasi andun yung pera eh. Pumasok na yung pera sa kanilang probinsya eh. Tapos ng bandang uli, sabi niya, pag-asa. Pag-asa. Wala bang penge? Yung pag-asa daw na nagkaroon na siya ng pag-asa na baka
masolve na yung problema. Isip mo, 30 billion pumasok sa kanila. Pumasok sa, para sa flood control lang to, kumbatsero. 30 billion sa loob ng ilang taon lang. Magkano kaya doon ang napunta sa mga nanghingi? Nanghingi. Nang penge. Hindi ba? Nagpenge. Oo eh. Ng Isip mga- mo, ang 10% lang 10% ng 30 billion is 3 billion na. Yun. B yan, B. B po ang pinag-uusapan Mariusep, natin. oo. Parang napakahirap ng bilangin nun. Talaga. Bilangin mo lang yun, napakahirap na. Mismo. Yung magkaroon ka pa niyan, naku po, inang. Samantala, no-show si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects. Sa liham na ipinadala ni Magalong, sinabi nitong nais niyang unang harapin ang House of Representatives bago simipot sa pagdinig ng Senado. Tugon naman ni Senator Rodante Marcoleta, hindi malinaw ang dahilan ng alkalde lalo't wala pa namang katiyakan kung iimbitahin siya ng Kamara. Ginit din ng senador na malabong mangyari ang pahayag ni Magalong na maaring makaapekto ang kanyang pagdalo sa pagpapanagot sa mga totoong sangkot sa katiwalian. No. Did he receive already the actual invitation from the House of Representatives, or he is expecting one? We do not have that information yet, sir, but In his letter, what did he say? He was about to be he is invited? anticipating. He is anticipating. So Yes, there is Your none yet. Yes, Your Honor. Mr. Chair, I think the letter of Mayor Magalong is valid enough for him to be excused in today's hearing. Let's give him the benefit of the doubt. Maybe the leadership of the House of Representatives just might just invite him in the near future, Mr. Chair. So what Ayun, si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Puno ng aksyon ang September 8 kahapon sa Senado sa dami ng mga ganap at pasabog na nagsimula kay Navotas Representative Toby Chanco ng pangalanan nito. Ang anyay nasa likod ng budget insertion na ugat ng katiwalian sa flood control projects. Nasundan po ito ng pagkanta ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya at pinangalanan ng ilang kongresista at opisyal ng DPWH na humihingi sa kanila ng kickback na hanggang 25% upang makuha ang ng kanilang kumpanyang flood control projects na pinondohan ng gobyerno. Kaagad namang itinanggi ng mga mambabatas sa pangunguna ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico ang akusasyon ng mag-asawang Diskaya na tinawag nilang hearsay at malisyoso. Samantala, marami rin ang nagulantang ng biglang magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado ng iluklok ng 15 senador si Tito Soto bilang bagong Senate President, kapalit ni Chis Escudero na naging daan sa pagbabago ng komposisyon ng majority bloc. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka.
nila. Dos por dos, walang sinasamba pali. Maniwala ka, dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Tama-tama din naman yung binanggit ni Mother. Ay, Mother, welcome back, Mother. Welcome back, Mother. Ikaw ba yung kabral na binabanggit sa ni Senator Ping? Na nagpapa-insert Sikat daw? ang kabral ngayon. kabral, Mother, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Hindi malo. Hindi malo. Hindi malo yung kabral na binabanggit. Kati raw yun. Nag-deny na si Yusek Cathy Cabral. Wala daw Wala raw siyang tinawagan. Wala daw ganun. Pero itong binanggit ni Mother na puno ng aksyon kahapon, totoong-totoo yun. Talaga. Ay umaga pa lang akala ko nga kumbatsero ang magiging bida na sa news cycle sa buong linggo na to si Toby Chanco. Dahil sa hindi siya nakapagsalita sa House, napigil siya sa House. Siyang nagmistulang star witness. Para siyang star witness. Nung umaga. Umaga, di sabi ko, naku, dami nito. Ang laking istorya nito. Inisa-isa po niya yung mga insertion, nilabas niya yung USB niya doon. Yung hindi niya mailabas-labas sa camera, inailabas niya doon. Binanggit niya yung tungkol sa mga insertion ng, binanggit niya si Congressman Saldico, yung Ako Bicol, at saka yung BHW ba? BHW na parang ang representative doon, pamangkin ni Congressman Saldico. Tapos ginamit din niya yung pagkakataon na yun para sabihin na meron talagang flood control sa Nabotas, at baka lalo nyo akong ma-criticize kapag walang flood control doon, binabaha talaga yung Nabotas. Pero ginigate niya na talaga namang nagre-request kami bilang mambabatas ng ginagawa pondo. naman talaga yun. At ang nag-a-approve nun, yung nire-requestan, yung hinihingian nila, at ang approval daw nun, BICAM, hindi naman daw siya miyembro ng BICAM. In other words, sinasabi ni Congressman Toby Chanco, hindi siya nag-insert. Hindi siya nag-insert. So akala ko, sabi ko, laking istorya. At sinagot din ba niya yun na yung bakit ang contractor doon, ayun pala, sabi niya, ang contractor, hindi ako nakikisali sa bidding. Sabi niya, hindi ko nga alam kung sino nanalo sa bidding Ngayon na lang huli, dahil sa nagtanong daw siya kung sino yung tinanong niya yung district engineer. At sabi niya rin, yung district engineer dyan, hindi ako nagpapalagay para hindi siya nagpapa-appoint. Katulad nung ibang mga congressman na ang namimili ng district engineer congressman. Yun, nabanggit niya rin yun pala. Yung sinabi niya. Nabanggit niya rin pala yung kumbatsero. So akala natin tapos na. Tapos na. Sinundan niya ng testimonya ng mag-asawang Diskaya, naglabas ng mga pangalan na mga nanghihingi daw ho sa kanila para nanggaling sa pera ng mga proyekto ng pamahalaan, mga pangalan ng mga kongresista. Kaya lang kahapon pa lang nung narinig ko pa lang yun kumbatsero, meron ng may red flag na kaagad Yes. Mukhang may problema ho itong listahan ni Curly Diskaya, yung si Congressman Marcy Teodoro. Kababalik lang nun kababalik lang. Narinig ko rin ang pangalan ni Bem Noel ng Anwaray. Na matagal na rin hindi congressman. Hindi na rin matagal na rin wala sa Kongreso ang Anwaray. Ayan. Tapos si Congressman Roman Romulo mismo na kaaway niya. Kaaway nila. Hindi ba, kumbaga pagka pinag-isipan mong mabuti,
parang it doesn't make sense, ano, na yung bang kababag mo at mahigpit mong kaaway yung kasangga nung kababag mo, si Vico Soto po ang tinutukoy natin, magpapapunta ba ng tao sa'yo para humingi ng kickback sa proyekto? Kaya nga. Kaya medyo at least yun lang po, hindi natin sinasabi na walang totoo sa kanyang binanggit. Pero kapag ka meron kang, sabi nga nila, if you are saying half truth, baka maapektuhan na yung integridad o credibility nung kabuuan ng sinasabi mo. Pag may mali o kapag merong naisingit doon sa mga informasyon mo na mali, ay baka maging mali na lahat. Yun, mapipintisan. Mapagdududahan na lahat. Nabanggit din niya mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico, pero wala siyang direct interaction. Wala. Sabi niya, ito para sa taas. Para sa taas. Meron lang daw gumagamit. At ang gumamit daw na isa ay si Congressman Marvin Rillo. Oo, yung taga Quezon City. Taga Quezon City. Maraming beses niyang binanggit yung Rillo. Maraming beses. At yun daw lagi ang para to sa taas. Para sa ito taas. sa parang gano'n. Ayun na nga. Ayun. At kaya daw sila nagbibigay dahil iipitin daw nung congressman at nung district engineer ba? District engineer, yung kanilang mga proyekto kahit na na-award na sa kanila. Pero nakalimutan yata sabihin nung mag-asawang Diskaya na sila naniningil lang ng royalty. Nalimutan yata nila na may mga bidding na siyam yung kumpanya nila, ang kalaban niya siya rin sarili nila. Kahapon ang pagkaka-project nila kumbansero, sila mismo talaga gumagawa. Kumbaga parang contractor, totoong contractor sila. Parang nalimutan yata nitong mga Diskaya na hindi sila victim dito. Kasi parang ang dating doon, parang ano tawag doon ng mga Gen Z, pabiktim. Para bagang kawawa itong mga ito ngayon. Ganon nga ang dating. Pambihirang patis. Jerry Paca at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun yung pangalawang malaking balita kahapon. Umaga pa lang yun, ha? Pero nung kinahapunan, yun ang pasabog yun na talaga. Talagang pasabog. At kung titingnan natin ang headline ngayon ng mga pahayagan, ito sa Philippine Star, Senate dumps Escudero. Para namang napunta sa payatas yan, no? Ito pa sa Manila Times. Yan. Soto ousts Escudero. Yan po yung kumbaga yan ang nagsara ng isang maaksyong araw kahapon sa Senado. Ang pagpapalit po ng liderato ng Senado, ang pagbabalik ni Senate President Tito Soto at ang pagluluklok naman sa kanyang kasangga. At matagal ng kasangga kay Senator Ping Lacson bilang Senate President pro tempore. Ano ba basa doon? Pro tempore o pro tempor? Narinig ko pro tempore. Pro tempore. Kausapin po natin ang number 2 man ngayon sa Senado, Senate President pro tempore Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Tunying, inanak. Jerry. Opo. Magandang umaga. Magandang umaga po. Congratulations. Opo. Congratulations sige, po. anyway, thank you. Ano bang pronunciation? para magkasundo muna tayo. Pro tempore po ba o pro tempore? Pro tempore. Pro tempore, yun. At least, tempore. Ayan, natuto tayo. Alam na natin ngayon, hindi na tayo magkakamali. Opo. Kailan po ba naluto itong pagbabago sa liderato ng Senado, Senator Ping? At anong pangunahing dahil? Anong dahilan? Over the weekend, yung Sabado, Linggo, hanggang sa Lunes ng umaga. Opo. Actually, na-finalize. So. Opo. Ano pong pangunahing dahilan, Senator? Will not go there anymore. Ano lang, basta't yan, transition naman talaga yan na normal lang nangyayari. May pagpapalit ng liderato sa House man o kaya sa Senado man. Ayaw nyo nang sabihin kung anong nagtulak.
Ang basta pag-usapan lang, basta meron kang 13 kasi 24 kami. Ayun, reason enough o kaya votes enough na magpalit ng liderato. In fairness sa Senado, no? Alam mo, Katunyeng, maano lang ako, segue lang ng konti. In fairness to Senator Chis, he was most gracious nung pinuntahan namin siya sa office niya. Hindi na nga namin pinakita yung resolution eh. Siya na yung nag-welcome sa amin at nagyakapan sila ni SP Soto. At sinabi niyang, how would you like to proceed? Ganun kayo ng tanong niya. Tapos yun, napakaganda. Alam mo yung scene doon sa loob nung pinuntahan namin siya para inform siya sana na meron ng enough votes si Senate President Soto. Walang di-describe ko, statesman par excellence si Senator, in fairness to him. Yes. Tapos nung sinuggest ko, baka naman pwedeng para sa solidarity ng Senado, baka pwedeng ikaw na yung mag-administer ng oath. At yun nga nangyari. Senate President Soto. Sabi niya, siyempre, I'm more than willing to do it. So ganun na nangyari. In all my 3 terms, hindi pa yata ako naka-witness na yung tinanggal, siya yung nag-administer ng oath doon sa tumanggal sa kanya. Ganun po tama. Wala ako naalala. Ewan ko kung meron, wala ako naalala. Tama po kasi kahit paano may konting, yung mga nakaraan may konting samaan ng loob. Especially yung kay Mig Subiri saka kay Chis, medyo bitter yun eh. Medyo may bitterness po dun eh. Karamihan ganun eh. Kasi siyempre alam naman natin na pinlat yan eh. Hindi naman yan mangyayari na napaka-extemporaneous o wala. Kailangan, lahat yan naman pinlano eh. Ang plano kasi ni Senate President si Tito Sen, sabi niya, partner, ikaw na mag-administer sa akin Sabi ko, partner, pag kausap natin si Chis, tanungin mo natin siya, baka naman willing siya. Para naman, para rin sa mga kasamahan natin. Kasi marami rin nagulat eh. Ang nakakalam ng halos yung initially 14. Actually, 15 kasama si Senate President Soto. Pero 14 yung nagpirma hanggang Sunday or hanggang Monday morning actually. Sino po ba ang mga huling pumirma? Okay lang po. Wag na lang. Pantay-pantay na yun eh. Kasi nag-focus na nga kami kahapon, all 15 of us, para pag-usapan yung ano bang way forward. So, ang unang pinag-usapan namin doon, siyempre, wag nating apihin yung minorya. Bigyan din natin sila ng share ng mga committees at kaya lang, siyempre, priority na mamili as a matter of tradition. Priority mamili naman yung nasa majority. Nasa majority. Ayaw na ninyong pag-usapan yung mga kung sino yung mga huling bumoto dahilan. Ito, answerable by yes or no na lang, Senator. Para kasi Dick Gordon. Dahil mainit ang issue ng flood control at insertions, may kinalaman po ba doon? Yung pagpapalit? Maraming dahilan actually. Isa po ba yun? Na dapat, kasi kung pag-uusapan pa natin yan na Jerry, alam mo, napakaganda ng transition kahapon. Baka ako pa yung magsimula ng samaan ng loob. Huwag na lang. Naintindihan po natin. Meron daw pong gustong humabol sa pirma. Hindi nyo na ba? Wala na. Tapos meron nag-signify na gano'n. Siyempre, pag-uusapan namin yon, hindi naman pwedeng kami lamang ni Senate President at sa halimbawa ni Mix o kaya kaming dating minorya, hindi naman pwedeng kami lang yung magde-decide doon eh. So, kahapon, kasama sa caucus yun kasi may nag-bring up nga na may kumausap sa akin ganito kung bakit daw hindi sila kinausap, sila man ay willing na sumama. Sabi ko, hindi naman para sa atin kasi majority na tayo ngayon, kukonsult natin yung ating mga kasamahan. At kung ano yung consensus, kung ano yung, siyempre, majority rin naman ang nasusunod yan eh. At alam din naman ng mga kasama namin, pagka mayorya ang nag-decide na tanggapin natin, maski yung mga ayaw, siyempre, tatalima sila o susunod sila. Pero kung hindi nila matanggap, libre naman silang umalis. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi ang Senate, mulat sa poll, ang dinatang ko na dyan, 24 Republics yan. Totoo po yun. Ngayon po kung yung siyam,
kung 15 kayo, siyam yung nasa kabilang grupo, kung sila po yung minority, medyo malaki po ang minority ngayon, ano? Totoo yun. At anytime, pwede rin kung makahalimbawa yung siya may naging 13. 13. Opo. Yeah, pwede rin mapalitan si... Ganyan naman talaga sa Senate. Walang sama ng loob dyan eh. Opo. After nung konting sama ng loob, maya konti, nasa lounge kami. Nagkukwento nuli kami. Opo. Maski ano pa yung nakikita nating ambaan doon sa plenaryo. Opo. Ano yun pagka kami-kami na lang, wala rin kwentuhan, tawanan. Yung camaraderie nandyan eh. Kasi, In fairness, 6 na taong kami magkakasama eh. Kaya nga In po fairness po sa Senado, naobserbahan ko din po yan at nag-cover din naman po kasi ako sa House kaya nakita natin yung malaking pagkakaiba. Pero diretso na po natin yung tungkol sa Blue Ribbon Committee. Naibigay na po ba sa inyo ang Blue Ribbon? Wala po. Hinihintay ko po yung election kahapon ng Blue Ribbon Chairmanship eh. Hindi. Napag-usapan kahapon pagkatapos ng pagpalit ng liderato, mag-cool down muna tayo, mag-adjourn para mahimasmasan tayo pare-pareho. Tapos mamaya, gagawin na namin yung election ng mga chairmanships ng komite. Yung mga papalitan, mamaya yon. So, at yun nga, ako sinabihan na ni Senate President at yung aking mga kasamahan na ako yung gusto nilang maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi po ba nakalagay sa rules na kailangang abogado ang chairman ng Blue Ribbon kahit mukhang mas magaling pa kayo kaysa sa ibang abogado? Hindi naman. Pero walang ganun sa rules. Wala po. Kasi nabanggit nga rin ni Senate President Tito yan na sabi niya, nung araw tatandaan ko, merong si Gerson Alvarez, sabi niya, nag-chairman ng Blue Ribbon, hindi naman lawyer. Wala naman sa rules na ganun. Opo. Yun pala. So hindi pala requirement. Ano? Hindi pala requirement. At nag-set na ho yung papalitan ninyong chairman ng committee ng next hearing by 16. Tuesday yata next week. Itutuloy nyo pa rin ba yun kung sakasakali? Kakalapin ko lahat yung mga testimonya roon, mga dokumento. Pag-aaralan ko siyempre at bago ako mag-preside, dapat alam ko yung pinasok ko at alam ko yung mga pinanghahawakan na ng committee. Pero tama yon. Itutuloy ko rin whatever yung where he left off. Itutuloy ko rin yung pagdinig doon, ano. Kasi marami pang para nakabitin pa eh. Paano yung kinontempt? Nandiyan po sa Senado si Bryce Hernandez. Nandun. Yeah, tomorrow, hindi, mamaya ito, no, magdi-deliver ako ng privilege speech. Ito yung part 2 ng aking Flooded Gates of Corruption. Ayun, meron na pala. Dapat ito Wednesday, bukas. Sabi ko kay Majority Leader Amig, sabi ko, ready naman ako, baka pwedeng bukas. Wala naman masyado sa agenda. Mag-deliver na ako ng Tuesday. Nandun, yun nga sinabi sa akin ni Senator Cheese, ano, tsaka ni Senator Jinggoy, baka raw i-release namin. Sabi ko, hindi. Katunayan, madadagdagan pa yung problema niya pag nag-deliver ako ng privilege speech kasi tuloy-tuloy siya sa kaulungan eh. Alam mo, sa dami ng patong-patong na kasong pwedeng ano sa kanya, ibato sa kanya at sa mga kasama niya. Ano, tuloy-tuloy na ito hanggang sa mapailan siya ng kaso. At merong isang mabigat na kaso na reclusion perpetua, sabihin na natin. Plunder. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-bail. Hindi. Yung malversation. Anyway, mamaya, ilalahat ko mamaya lahat yung kung ano yung mga posibleng criminal cases, administrative saka criminal. Wala nang kawala eh. Hindi lang siya, pati yung mga kasama niya doon. Kasi di ba nabanggit ko nga yung Bulacan na First District Engineering Office. Pinakano na ito eh. Pinaka-notorious na sa mga napasyalan namin, napasyalan ng team ko. Ando na lahat ng kalokohan. At mamaya, sabi ko nga kasama sa aking speech mamaya, hiandaan nyo yung mga maintenance medicine nyo sa high blood at baka lumampas yung mga systolic sa diastolic ninyo. Mahaba ho ba yan? Maghahanda ba kami ng mga popcorn habang nanonood kami sa inyo? Medyo mahaba kasi mga mga pareho rin na may mga
May mga resibo, may mga Nako, yung maliwanag na wala nang sasabihin pa. Opo. Kasi naandun ang lahat, kompleto Ricardo. Senator Ping, kahapon marami ring sinabi itong mag-asawang Diskaya. Hindi ko alam kung napakinggan ninyo at kayo busy sa paghangalap ng pirma. At nasa sworn affidavit. Medyo busy nga kami. hindi ko na monitor eh. Pero makikita naman sa transcript yun. Medyo busy nga kami kasi bandang umaga, meron pang nag-uuyo-uyuhan eh. May mga pangalan ho na medyo alanganin. Binabanggit nga ho namin kanina. Kayo ho, sa tingin niyo at sa part 2 ng inyong gagawing privilege speech, may partisipasyon pa rin ba itong Diskaya? Nabanggit naman yan sa first privilege speech. Dito, kasi hindi, wala yata sila dito sa part 2. Pero sa part 1, nandun sila maliwanag. Pero ang napansin lang namin doon, may mga binanggit silang binibigyan ng congressmen na hindi naman pala congressmen. Yun na nga po. Medyo, alam mo, at saka isang observation na ano lang sa amin, anyway, mare-review ko naman yung records, yung transcript. Parang medyo selective. No? Parang pinili lang yung, ewan ko, sabi nila, parang teka muna, bakit selective yata itong memory nitong mag-asawa? So, titingnan natin yon na kung maglalahat sila ng mga pangalan, kailangan kompleto, wag yung parang namili lang sila. Namili lang. Fair yun. Tulad doon ni Congressman Marcy Teodoro, ikaw uupo lang noon na congressman ngayon. Si Bem Noel matagal nang wala sa Kongreso. Si Benji Agaraw, hindi naman siya congressman noon. Nung nakaraan, no? Yes, tama. Si Congressman Roman Romulo nga po, nakababag nila. Kaaway niya. Yun, medyo kita yun kasi parang, di ba kaalyado ni Mayor Bigo to, si Roman? Opo. Parang mga ganon. So, kailangan talaga i-validate. Hindi ko sinasabing mali yung sinabi niya. Hindi ko rin sinasabing tama. Pero mas mainam na yung talagang, kung ganun lang, dapat yan, yung parang wala kang pinipili. Dapat yun indiscriminate. Kung sino talaga yung sinasabing binigyan nila, sabihin nila, hindi yung mamimili ka lamang kung sino yung gusto mo ituro. At saka, kailangan, hindi pwede yung say-so. Pakita sila ng pruweba, maski sino lang ituro nila. Tama. Pwede ba yun? So ngayon pa lang, medyo malamang kung tayo magdidesisyon, tatanggihan na natin yung application nila for state witness, Senator Ping. Actually, meron nando sa table ni Senate President Soto na pinapipirmahan sana sa kanya na parang conforme o nabanggit niya sa akin nagtatanong nga siya, ano bang gagawin natin dito? Sabi ko, pag-usapan na natin bukas. Pero pag-aralan muna natin kasi maraming observation nga na medyo hindi tama o hindi kanais-nais yung testimonya, yung affidavit. Unang-una, yung affidavit, September 6, weekend So, yun ang mga pag-uusapan namin na mamaya, kaming mayorya, o at least yung liderato, kung anong gagawin doon sa letter. Kasi sa letter, parang nagtatransition na, parang ini-endorse niya na ipasok sa Witness Protection Program. Teka muna, kasi kami sa Senate, meron din sa Witness Protection Law, na pwede kami magbigay ng legislative immunity para na sa ganon, lahat ng sasabihin mo as witness, as resource person, maski self-incriminating pa yan, self-incriminatory, hindi pwedeng gamitin laban sa iyo. So, pero ito ang parang parang lamang pa do sa legislative immunity kasi parang sinasabi pa doon na sabihin daw si DOJ na ipasok sa Witness Protection Program. Parang hindi, teka muna, pag-aralan mo natin mabuti. Kasi una-una, nasaan yung mga resibo mo sa pagtuturo mo? Importante yun Ako tulad ko, yung, di ba, pinangalanan ko si Undersecretary Cabral. Na siya yung parang nga pala, buti nabanggit niya. Sinabi naman nabanggit na, pag-usapan namin ni Secretary Vince kagabi, tumawag siya. Tigas daw ng katatanggi sa kanya. Sabi ko, tatanggi-tanggi siya, may resibo ako Hindi naman ako magsasalita ng walang resibo. May number, may text, may ganun po ba?
O mamaya, iano ko, parang as an aside, ano, parang magpag-debate sa main topic ng aking Speech. privilege speech. Babanggitin ko ito at papakita ko yung resibo. Sinabi ko na rin kay Vince, pinadala ko nga sa kanya yung screenshot eh. Sabi ko, ito, to your face, nagsisinungal itong kausap mo. Oh, naku. Ang sabi lang ni Secretary Vince, loko to ah. Loko nga. Ay, loka pala. Loka. Yeah. So yung possibility na malagay sa witness protection program sa Senado pa lamang, sa Senado level pa lang ay very slim po ba? Tama bang Yung Diskaya. sabihin, yung Diskaya? Hindi ko masabi sa ngayon kasi Apo. gusto ko muna makita lahat yung mga dokumentong nandun. Saka kung ano yung eksaktong tinestify nila. Pag-aralan ko yung transcript. Kaya Apo. malamang sa hindi, kung kakayaning ituloy pa rin sa Tuesday yung pagdinig, itutuloy ko, ipagpapatuloy ko yun. Pero kung hindi, pwedeng 1-2 araw para lang magkaroon kami ng sapat na panahon para mabasa, mapag-aralan lahat yung 3 pandinig na kasi Opo. ni Senator Marcolete. And ito sarili ko I think he did a good job doon sa kanyang pagpe-preside as chairman. Yung pong naalala ko, lagi ko naririnig sa inyo dati yung falsus in uno, falsus in omnibus eh. Kaya, hindi ba yung binabanggit niya? So, parang ganun ang sitwasyon ngayon ng mga Diskaya sa kanilang presentation kahapon. Kasi pag nahuli ka magsinungaling sa isa, pagpapaniwala mo pa ba yung mga sinabi niya? Yan yan. Pagsabihan ng mga abogado yun sa Latin di ba? Falsus in uno, falsus in omnibus. Opo. Nako, exciting pala mamaya. Anong oras ito, Senator Ping? Alas 3 yan, no? Pagka ako lang yung nakasalang na mag-privilege Session. speech. Wala naman kaming masyado pang sa agenda ngayon. Kasi wala pa naman itong mga committee report na at saka wala pa mga debate siyempre. Puro karamihan dito, reference of business, basta yung mga first reading, tuloy mga privilege speeches. So, pero parang ito yung agenda para bukas. Ako lang nilagay doon ni Senator Subiri. Ewan ko kung sinadya niya yun. Ayaw niya nung... bibigyan niya sa inyo yung buong oras. Sabi siguro, pagkatapos ng dasal mamaya, sabihin niyo naman doon sa mga tatamaan, magdasal na kayo. Ayun. Senator Thank Ping. you. Maraming mahayag na talagang nakakagalit. Alam mo, nung sinusulat namin, tinitingnan namin yung mga hawak namin. Pati yung mga, alam mo, pinapuntahan ko ulit, pinabidyo ko ulit lahat. Nako, nakakagalit. Sobra, sukdulan talaga. Wala pa ako nakitang ganitong ka-corrupt, ganitong kagahaman, ganitong ka-brazen na sa tagal ko sa public service. Ibang klase itong grupo na ito. Opo. Sabi nga grabe. ni Senator Joel Villanueva, nakakapag-ngalit. Opo. Nakakarimarim. Nakakarimarim, opo. Senator Ping, maraming salamat po at muli congratulations sa inyo pong well, medyo last na lang pala. Nung tumakbo kayo ng 2022, kayo ay you run for president, si Senator Tito Soto ay vice president. Siya naging presidente, kayo naging vice ngayon. Kagabi nga may nagbibiro sa akin eh. Nanalo rin kayong dalawa sir, kaya lang naging Soto Lacson. Natalo ka ng 2022, nanalo ng 2025. Kaya lang yung Lacson Soto naging Soto Lacson. Soto Lacson. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat. Senator Ping Lacson. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa Ay sa mga taga Endaya Barangay 53 sa Dagupan Tondo. Lakasan nyo na mga radyo, may namimigay ng pera dyan. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy. 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Mainit na
Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Veteran Black, bagong majority ng Senado. Ping Lacson, bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Flood control project, zero budget sa 2026 national budget ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Mag-asawang Diskaya, ikinanta ang pangalan ng ilang kongresista at opisyal ng DPWH na humihingi ng kickback. Garma, tetestigo sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkapatid at kasambahay, sugatan sa hostage taking sa Caloocan. At Vietnamese na nagpanggap bilang cosmetic surgeon, arestado ng NBI sa Maynila. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. May hearing sa House of Representatives. Aba, At meron silang special guest. aba, star witness din? Star witness din siguro to. Aha. Senador ba yan? Senador ba yan? Kung ang Senado ay may congressman na star witness, ang Kongreso kaya ay meron ding senador naman na star Na witness? bisita. Pwede maging senador siguro. Pwedeng maging senador at kamag-anak ng Pangulo ng Senado. RH12, Milky Rigunan. Come in, Milky! Tunying at Jerry posibleng dumating mamaya sa hearing ng House Infracom si Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon sa sources, si Soto ang sorpresang iharap ng komite na pinamumunuan ni Vico sa Party List Representative Terry Ridon na nag-iimbestiga sa kontrobersya ng flood control projects ng DPWH. Sa hearing kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee, kasama sa listahan ng mga kongresista na umunoy kadil na mga diskaya, ang pangalan ni Pasig City Representative Roman Romulo na agad namang pinabulaanan ng kongresista. Naniniwala ang kampo ni Romulo na bahagi ito pa rin ng politika dahil matatandaan Tunying at Jerry naglaban sa mayoralty race sa Pasig sina Vico Soto at Sara Diskaya pero nanalo pa rin si Vico. Sa hearing mamaya, posibleng humarap at magbigay din ng kanilang statement ang mga kongresista na pinangalanan ng mag-asawang Diskaya para maibigay ang kanilang panig. Mamaya Tunying at Jerry abangan ang magiging ganap sa hearing ng House Infracom. Anong oras yan, Milky? Anong oras? Alas 9, Jerry. Pero alam mo naman, magsisimula ang Kamara hearing ay napakadami pang rules. Mga siguro alas 10 ang simula ng eksaktong Dapat wala na, bakbakan kagad. Yung mga diskaya ba ay pinatawag din? Pinatawag, pero kung yung matatandaan, last hearing, Tuesday then last week. Nando doon sa alistahan yung mga pangalan nila, pero hindi sila pumunta. Kaya nga. Ngayon, dapat pumunta rin sila upon the invitation ng komite. At kung hindi sila pupunta, baka meron ng mag-motion na sila ay i-cite for contempt. Baka ma-aresto na sila o kaya mabitbit sila. Silbihan ng warrant of arrest. Lalo mainit ang ulo ng mga congressman ngayon sa kanilang dalawang mag-asawa. Wala silang binanggit na pangalan ng senador. Baka naman pag dyan sila humarap, may banggitin pangalan ng senador. Senador naman ang banggitin. Ang magiging flow ng hearing sa aking pagkakaalam batay dahil sa sources natin, sorpress ang tatayo dito sa hearing o kaya ititistigo, magsasalita itong si Mayor Vico Soto at bibigyan ng pagkakataon yung mga 17-16 na congressmen na pinangalanan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ng mag-asawang Diskaya. Yung Magalong, kailan nila iimbitahin? Ihinang magsalita dyan si Magalong Ayon naman kay Congressman Ridon, nakapila naman itong si Mayor Benji Magalong para isa sa mga... Nakapila saan? Saan nakapila? Nakapila. Baka sa pila ng bigas. Wala pa raw natatanggap na imbitasyon
Anticipating pa lang. Pinadadala. Hindi Wala ba pa pinadadala ang komite pero naman daw siya, naka-schedule na ipatawag din sa takdang oras ayon kay Congressman yung si Congressman naman ayaw pang ayun ang pinakamainit na issue ngayon yung pinakamainit yung involvement di umano ng mga congressman sa pangungontrata sa gobyerno at yung mga kickback hindi ba ito na yung pinakahinog na pagkakataon para ipatawag si Magalong, sabihin nilang haba ng pila, maraming priority na pag-uusapan. Hindi nga humarap sa Senado at sila nga gusto niya unahin dyan priority ni Magalong Ayaw pa ba talaga? So, abangan natin to Jerry. Baka naman after ni Mayor Vico ay siya naman ang sumunod na maging kung pumunta dyan, kung mag-gate crash si Magalong dyan. Pwede ba yon? Pwede naman siguro dahil isa rin siya sa mga nababanggit na umunoy. May mga impormasyon dito sa investigasyon ng umunoy mga anomalya, mga flood control project. Okay. Thank you. Thank you, Milky. Na-miss ka lang namin, kaya kung ano pinagtatatanong namin. Maraming salamat. Magandang umaga. Abangan mamaya ang mga ganap sa kamera. Ako si Milky Reguna Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Meron pa isa, Meron pa ba? Samantala, 15 anyos na child in conflict with the law. Ano ba ibig sabihin nun? Child in conflict with the law. Gumawa ng krimen. May kaso. May kaso. Tumakas. Aba. Nakatakas sa police station. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony tumakas at isang 15 anyos na child in conflict with the law. Mula sa custody ng Santa Cruz Police Station sa Manila kanina madaling araw. Ayon sa MPD, nangyari ang insidente bandang alas 2:50 na madaling araw sa loob ng pambabaing palikuran ng himpilan ng pulisya. Kinilala ang tumakas na CICL ay 15 anyos na residente ng Tondo. Batay sa paunang investigasyon, pinayagan naman ni Patrolman Harold J. Perez ang menor de edad na gumamit ng palikuran siya mismo ang nagatid dito. Gayunman makalipas ang ilang minuto ay hindi na lumabas ang CICL kaya tinatok at tinawag ni Perez ang bata ngunit walang sumagot. Nang sa pilitang buksan ng pinto, na-discover niyang nakatakas ito sa magitan ng bintana. Agad na nagsagawa ng paghanap si Perez sa paligid, ngunit bigo siyang mahanap ang tumakas na menor de edad. Babae yan, boy? Babae? Lalaki. Lalaki. May krimen na kinakaharap itong bata. Patuloy ang follow-up operation at pagrepaso sa CCTV footage ng pulisya upang matunton ang kinaroroonan ng CICL. Si Patrolman Perez naman ay ilagay na sa restrictive custody at isa sa ilalim. Siya pinalit sa kulungan. Dinala mo na sa general assignment investigation para maimbestigahan itong si Patrolman Perez. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Pangunahing balita. Sugatan ng tatlong individual sa nangyaring pang-hostage na isang nasisanteng pulis sa Barangay 179, Amparo, Caloocan City. Malapit ka na, Kuya Eric, to. Sa ulat ng pulisya, kabilang sa mga hinostage ang 19 anyos na kapitbahay nitong babae, kapatid nitong 11 anyos na lalaki at kasambahay. Sinabi ni Brigadier General Jerry Protasio, pumasok sa bahay ng mga biktima ang suspect at nagsabing makikicharge lamang. Dito na nagdeklara ng hostage ang suspect at dinala sa second floor ang mga biktima at nagpaputok ng 4 na beses. Nakapag-message ang isa sa mga biktima sa kapatid at pinsan ng suspect at doon nakaresponde ang mga pulis. Umirit ng sasakyan at Armalite ng suspect para makauwi siya ng Mindanao at matapos ng 5 oras na negosasyon, nakumbinsin ng mga pulis ang suspect at napalaya ang magkapatid. Maharap sa kasong paglabag sa violence against women and children, illegal possession of firearms, alarm and scandal at assault to an officer ang suspect.
Inaresto ang isang Vietnamese national dahil sa pagsasagawa ng cosmetic surgeries sa Maynila nang walang lisensya. Isinagawa ng NBI ang entrapment operation laban kay Huang Thi Haiyan. Sino? Huang Thi Haiyan. Makatapos makatanggap ng impormasyon na nagpapanggap itong cosmetic surgeon. May mga kasama pang 15 Vietnamese. Itong si... Tama At na. ito'y sila'y kinilalang sina. Okay na yung isa. Okay na yung isa. Kala ko gusto mo eh. Iisa-isahin ko talaga. Pero hindi na sinabi ni Kisses. Hindi na sinabi ni Kisses. Hindi raw kasama yon. Wala raw ganon. Wala. Kala ko eh. Umayaw ka naman kaagad eh. Itong si Huang Thi Haiyan. Batay sa report. Batay sa report, nakipag-appointment ang isang ahente ng NBI sa suspect bilang nakilala bilang si Doc Yen sa isang clinic sa Maynila kung saan ay humingi ang peking surgeon ng 100,000 piso para maisagawa ang operasyon. Inaresto itong peking doktor matapos mabigong magpakita ng lisensya mula sa Professional Regulations Commission habang nabatid na wala rin siyang permit mula sa Food and Drugs Administration sa pagbebenta ng gamot. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Medical Act, Consumer Act of the Philippines at Philippine Pharmacy Act. Ano pa na? Doc Yen. Doc Yen. Yan, si Doc Yen. Naalala ko tuloy ito si Yeng natin, si Cheryl Cosin. Si Cheryl. Hanggang ngayon pala hindi pa maka-get over si Yeng sa interview niya kay Pido. Pido Garbin. Ba't nga ba? Ang lutong daw eh. Ang lutong nga, napakinggan ko eh. Ang lutong eh. Pero hindi na natin paparinig sa ating mga... ba't kaya? Baka may kausap na iba. Hindi pa naka-air. Baka may nalaglag, nagulat lang. May mga ganong nagugulat eh. Okay, may kausap, baka nagagalit. On air na pala siya. Nakapatch na. O kaya yung mga bisita natin, yung mga ini-interview natin, siguraduhin nyo na kalmado muna kayo bago kayo magpa-interview. Pong Pido, good morning! Bago pa sa iba nating mga balita, mamigay muna tayo ng kwarta. May nanalo na! Si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Katungin ka, Jer, dito nga sa Barangay 53 sa Dagupan, dito sa may Endaya, Corner Perfecto. Talaga namang malakasan kung makinig ng radyo. Eto, may nagdidinig lang ako dito. Anong pinakikinggan nyo? NTRS po, si Tete Tatonying. No? Tatonying. Oh, eto, kunin mo yung 1,000 para sa'yo. Yes! Aba. Ayan hindi yan talaga yung winner. Kasi nagulat ako, ang lakas. Ba't ang lakas ang radyo nyo? Malakas talaga lagi yung araw-araw. Malakas ng radyo, hindi naman yan yung winner. Hindi yan talaga nandito. Iba ka talaga, Mayor. Namimigay ka ng pera. Hanggang doon nga sa kanto, dinig na dinig. Pero ito talaga na huli natin na nanonood. Magandang TV, oh. Okay, magandang umaga po. Magandang umaga pa sa iyo. Ang pangalan niyo po? Kasian Yulin. Ate, palagi kayo na katutok sa 2x2. Araw-araw. Ay, salamat kaya po. naman nung nalaman nyo na dito ang DCRH, lumabas kayo. Lumabas sa upo sa labas. Talaga kahit na... Nagabang na. Kasi stroke. Lumabas na para malaman at makita na yung DCRH ito. Dahil palagi ka nakatutok sa 2x2. Meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po. Yehey! Magaling na. Makakala ka na ulit. Salamat po, tatay. Ay, lalo ka pang gagaling dahil meron ka DCRH grocery, DCRH sa imbag na bitang, DCRH t-shirt at asa na yung 2x2 ng... Ay! Asa na aking kasama dito? Asa na yung mini component? Yung mini component. Baka nanakawan tayo dyan, ha? Yung pinaka-importante. Mini component! Ayan, tumatakbo. Naiwan yung mini component. Oo, may parating pa naman tayong shipment ulit. Mini component! Kaya para sa tatay, para hindi ka na masyadong makikikilos. Dahil stroke patient nga to si tatay. Meron na sa sarili ng radyo. Ano ka sabi nyo? Maraming salamat po.
Thank you. Thank you. Salamat Thank you din po sa inyo, Tatay Asiano. Salamat at siyempre maraming salamat din sa mga nais manala na 1,000 pesos sa akin tumulong sa Diesel Age. Baka kayo nasusunod natin winner sa Diesel Age Malacash promo. Sherwin. Sherwin, Batal Pares. Lumabas nga uli sa kalsada, parang natuwa ako dun, parang malinis yung kalye na yan, ano? Ay, ako, sabi ko sa'yo, maayos, malinis, malinis, ano? Tingnan mo naman, Tingnan mo yung namimintana doon sa lumang bahay. Ayan. Kayo po ba'y tao o multo? Yun din yung Tao pa siya, di pa siya multo. yung kalsada, makikita mo yung kalsada. Yung kalsada, maganda yung community. Ang importante, malinis, kaya natin pinapakita. Ayan Kaso Anthony Jerry, doon sa may bandang dulo nito, may ginagawa dito na flood control project na hindi pa tinatapos hanggang ngayon. Yun na dapat tapusin. Katiwawang iniwan ng kontraktor. Matapos nga ibulgar ng presidente yung mga nakawan ng pondo. Dapat lalo nga nilang kailangan pagbutihin eh. Dapat lalo nilang pagbutihin. Pambira naman. Hindi dapat, hindi iwanan. Lalapitan ko lang. Ito, makita nyo na iniwan ng kontraktor daw yung proyekto at hindi na binalikan hanggang ngayon. Parang mag-isang taon na daw ito nakatiwang-wang. Yung mga isang taon na ginagawa dito na imbornan. Pambira. Ito, nako, pambira. Dapat apurahin nila lalo at pakita nilang maganda silang gumawa, magtrabaho. Hindi yung iiwan ng nakatiwangwang na ganyan. Iniwan lang dito nakalagay warning. Walang nakasulat kung sinong gumagawa. Ano ba yan? DPWH ba yan o local government? At yan, matagal na to. May isang taon na to. Mag-isang taon na itong tinukab. Gano'n na raw? Hanggang doon sa dulo ng itong perfecto. Pambira. Sayang, di ba? Ayos, banggitin natin kay Secretary Vince Dizon kung ano yung Endaya, no? Endaya sa Dagupan. Hindi naman daw binabaha dito. Ba't daw tinungkab? Para magkaroon kayo ng baha. Para daw magkaroon kayong baha. Paminsan-minsan naman. Maiba lang. Okay, thank you, Sherwin. Thank you. So yan yung sitwasyon dito nga sa may perfecto dito sa Dagupan, Tondo, Maynila. RX number 6. Sherwin Bata Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:27. Ang oras. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:35 na umaga. Zero budget ang mga flood control projects ng DPWH sa susunod na taon. Ito po ang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos dahil may natitira pang 350 billion sa flood control budget ng 2025 na hindi pa nagagamit. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulong Marcos na tuloy pa rin ang mga proyekto sa baha ng gobyerno sa susunod na taon. Are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc. etc. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ikinanta ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang mga personalidad na umano'y sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Ayon sa mag-asawang Diskaya, pinuwersa lamang sila ng mga ito para sumali sa maanumalyang biddings at magbigay ng 10 to 25% ng project cost kapalit ang pag-secure sa iba pang government projects. Kabilang sa mga pinangalanan ay sina Congressman Roman Romulo, Jojo Ang, Patrick Michael Vargas, Juan Carlos Arjo Ataide, Nicky Briones, Marcy Teodoro, Representative Florida Robes, Eleandro Jesus Madrona, Benji Agarao, Florencio Bem Noel, Leody Tariela, Reynan Arrogancia, Marvin Rillo, Teddy Teodoro Haresco,
Antonieta Hudela, Dean Asisio at Representative Marivic Co. Pilar. Parang yung Vargas nagsalita, sabi nung Vargas wala namang project sa distrito ko. Kaya nga, naku, yung credibility ng statement nawala. Tuloy. 7:37 na umaga, itinanggi nga ng mga mambabatas ang aligasyon ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na nagdadawit sa kanila sa flood control projects. Agad na umalma si House Speaker Martin Romualdez sa anyay malisyosong pagsangkot sa kanya sa naturang usapin. Nanindigan si Romualdez na wala siyang kinalaman at lalong wala siyang basbas sa mga nangyaring katiwalian sa gobyerno. Samantala, tinawag naman ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na hearsay at politically motivated ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na meron siyang 13 billion na halaga ng insertion sa 2025 budget. Iimbestigahan ng binubuong Independent Commission ang mga personalidad na idinawit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang nais naman talaga ni Pangulong Bongbong Marcos ay malaman ang katotohanan sa usapin ng maanumalyang flood control projects. Iginit ni Castro na kailangan ng matibay na ebidensya na susuporta sa mga revelasyon ng mag-asawang Diskaya dahil hindi anya gugustuhin ng Pangulo ang name-dropping lamang. Kasabay nito, sinabi ni Castro na bukas ang palasyo na magbigay ng proteksyon sa pamilya Diskaya kung makakapasa sila bilang mga testigo. Maliban dyan, ano pa yung pwede nilang ibigay? Dahil sa statement na nakita natin o nabasa, lumalabas na parang sa kanilang statement, parang walang direkta. No? Wala silang direktang pakikipag-usap sa ibang mga politiko na banggit. Parang sinabi lang na ganito, ito ay para kay ganito. Doon siguro magkakaroon, in a way, ng question kung paano niya magkaroon ng link. So kailangan yung link na maibigay nila ay matibay para talagang matuntun kung sino talagang pinaka-involved dito. Si Attorney Claire Castro. Narinig mo ba kung batsero yung sagutan kahapon ni Senator Jingo Estrada sa ni District Engineer Bryce Hernandez tungkol sa delivery ng kwarta. Pera, oo. RHTV, ready ba kayo doon yung video na yon? Yung sagutan. Sige nga. Play nga natin. Para marinig lang natin, Joel. Tama ba yung sinasabi ni Chairman na nagpatalo ka ng ganong kalaki halaga? Record? Yun yata isa, yung nagdi-deliver ng pera, RHTV, yung may nagdi-deliver ng pera. Wala. Sige, wala pala. Sabi mo, Yuel, meron. Samantala, nagbabalik si Senador Tito Soto bilang Pangulo ng Senado ng 20th Congress nang suportahan ito ng 15 senador sa gitna ng mainit na issue ng flood control scandal at budget insertion. Kaagad nanumpa sa kanyang bagong tungkulin si Soto kapalit ni Senator Cheese Escudero at nangako itong gagawin ng lahat para manatiling cooperative but independent, balanced, transparent and sincere ang Senado. Kabilang sa nasibak si Senator Jingo Estrada bilang Senate President pro tempore na pinalitan ni Senator Ping Lacson at Senator Joel Villanueva na pinalitan ni Senator Mig Subiri bilang Majority Leader. Sumama kay Soto ang mga miyembro ng minority group na bahagi na ngayon ng Majority Bloc kabilang sina Senators Risa Ontiveros at Loren Legarda. Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Soto na magpapatuloy ang kooperasyon ng Senado sa kasalukuyang administrasyon bilang isang independent body. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. Ang tinig ni Senate President Tito Soto. So sino na ngayon ang minority leader? Nag-uusapan pa akong batsero pero mukhang ang direksyon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano. Tapos yung mga naiwan pa tulad nila Senator Marcoleta,
Bongo, Bato, Robin ayan. Padilla, Ayan. Amy Marcos, Sila yung magiging Jinggoy, part nun. party sila Senator ng Jinggoy. minority. Pero may humahabol May humahabol. Nabalitaan ko, may humahabol kahapon. Gusto sumama sa majority. Sa majority, siyempre, ayaw sigurong mahubaran ng komite. Talaga. 7:42 ang ating oras. Uupo naman bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kapalit ni Senator Rodante Marcoleta, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sa kumpirmasyon ni Senate President Vicente Soto III, si Lacson na magpapatuloy ng investigasyon ng Senado kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Samantala, mananatili naman bilang chairman ng Senate Finance Committee si Senator Sherwin Gatchalian. Kasi saka nakausap natin si Senator Ping kanina, di ba? Yun nga. Testigo si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, si dating Senador Antonio Trillanes IV ang kumuha kay Garma upang tumestigo sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte. Kinumpirma rin ni Rimulya na lumipad na patungong Malaysia si Garma noong linggo para makipag-usap sa mga kinatawan ng ICC. Kamakailan lamang nang dumating sa Pilipinas si Garma matapos na ipa-deport ng Amerika. Nilinaw naman ni Rimulya na walang direktang komunikasyon ng DOJ sa ICC kundi tumutulong lamang sila na protektahan ang mga testigo. So yun, naipa-deport pala pabalik sa Pilipinas si Apparently, Garma. Hindi napagbigyan yung kanyang asylum. Yung kanyang asylum. At ngayon ay bumiyahe pa Malaysia. Doon na kukunan ng testimonya ng ICC. Ng ICC. Samantala, pinagpaliban naman ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa Setyembre 23. Kasunod ito ng hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ang pagdinig sa kadahilan ng hindi umano fit to stand trial ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, mananatili ang postponement hanggang maresolba ang nasabing motion at oras na matapos saka lamang magtatakda ng bagong petsa ng hearing. (7:44) ng umaga. Meron daw pong mga pasahero na pumalag sa inspeksyon na ginagawa ng DOTR sa Bacoor, Cavite. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry Katunying, nagre-reklamo na yung ilang pasahero ng mga nasisitang public utility vehicle sa nagpapatuloy na roadworthiness inspection ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR dito sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite. 3 jeep na kolorom o yung mga out of line yung nasita ng SAIC dahil sa pagbiyahe dito sa Bacoor kahit yung kanilang ruta dyan sa Capital Region. Isa naman yung pampasaherong jeep ang nasita rin dahil hindi rehistrado yung kanyang sasakyan. Kamot ulo yung mga pasahero niyan kabilang ang isang guro na hindi na nakapagpigil at lumapit kay Rayson De La Torre, ang pinuno ng SAIC Special Operations Group para magreklamo sa abala raw ng operasyon. Iginigiit niya na dapat ay merong plan B ang SAIC para sa mga apektadong mananakay. Nasa 15 hanggang 20 minuto ring naghintay ang mga pasahero ng jeep na yan dahil sabi ni De La Torre, nakikipagmatigasan yung driver at isinasangkalan ang consolidation sa ilalim ng modernization program. Pakinggan natin ang naging bahagi ng naging sagutan. Namin, kunting kawalan po ng oras. Sana po sa next time, ito na lang po kahit next time, may plan B po kayo. Okay, tatagal po tayo 10 minutes, 5 minutes. Gusto niyo po bang bumaba? May nakahandang sasakyan. Kasi po, tingnan niyo po kahit bus, kahit jeep, wala na pong masasakyan dito. Ma'am, hindi ko naman ho kayo pabababain eh. Ang sabi ko nga ho, yung driver, iwan lang namin. Mabilis lang po yung ating pagtanggal ng plaka. At tanongin mo ninyo, yung driver ho, bakit ayaw niyong take-operate? May isang driver din ng UB Express ang personal na nag-abot ng mga umano listahan ng mga kolorom na PUB dito sa Bacoor na naka-aapekto na raw sa kanilang kabuhayan. Ang sabi ni De La Torre, ibabalidate muna nila ang listahan ng mahigit 100 plaka kabilang na pagsasagawa ng surveillance bago ang karampatang mga aksyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you, Giselle. Samantala, may report din si 52 Edniel Parosa. Coming, Edniel. Kamin, Edniel. Jerry at Anthony, isusubo na lamang, iluluwa pa dahil sa mahal ng crudo at gasolina. Ganyan na sitwasyon at angal ng mga tsoper ng mga pampublikong sasakyan na nakausap natin dito sa isang terminal sa EDSA Crossing. Ngayong araw kung saan epektibo na ang panibagong oil price hike, 1.70 sa gasolina at 1.40 sa kada litro ng diesel. Ito na kasi ang ika-apat na sunod na may pagtaas sa presyo ng gasolina at ikatlong sunod na linggo sa presyo ng diesel. Kwento ng taxi driver na abutan natin nag-iisa dito sa taxi lane ay stock na lamang kailangan pa niyang ibigay or doon sa ilalaan niya sa gasolina at malaking dagok ito sa kanyang kita na kumukonsumo ng 20 liters kada araw sa taxi. Para naman sa mga tsoper ng jeepney, pero dito sa parehong terminal, ito ay parehong ibabawas pa nila doon sa kapiranggot na nga lang nilang kita in the first place. At ngayon ay kailangan pang ilaan para doon sa third straight consecutive week ng diesel price increase. Pinag-aaral natin dito sa binabanggit nating mga lugar, itong mga binabanggit nating mga kumpanya ng langis ay epektibo na. Itong oil price hike, 56.50 ang kada litro ng diesel sa Uni Oil, 56.45 ang gasolina, 56.90 ang diesel sa Sea Oil, 55.45 ang gas. Pinakamurang 54 pesos at 50 centavos ang kada litro ng diesel sa Phoenix Petroleum, habang 54.45 naman ang gas, habang 55.60 ang diesel at 55.45 ang gasolina dito sa may Petron. Pakinggan natin ang tinig natin mga nakausap. Dapat kita na namin, nawawala pa, oh. Ilang tinapay din yan, ilang pandesal din yan. Parang nakikitain na namin, doon pa napupunta sa diesel. Ang tinig ng mga tsuper, pupulit sa sakyan dito sa Mandaluyong. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you so much, Edniel Parosa. Pangunahing balita. Susunod! Dito Boy! Sino itong actress na na-addict na sa pagpaparitoke? Yung ilong daw ni Marian Rivera gustong gayahin. Nakaka-addict pala yung pagpaparitoking meron ganyan. yata talagang ganyan no? Naumpisan no? Ating Annabel Tapalya, magandang morning. Kuya Toy B. Kuya Toy B. Kuya Boy Fabian, may hahulaan ka na naman. Si actress Actress. At si Admiral Adeluis Bordado. Ayan. Na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Bok. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. At ka-birthday mo si Jerome Tang. Aba, tama. Aya Jerome Tang. Happy birthday. Happy birthday. At ka-birthday pala ni Aya Jerome Tang si Steve Tan. Si Steve Tan. Steven Tan ng SM. Dahil sabi ni Steven Tan, presidente ng SM to. Alam mo naman yung mga dinidikitan natin, presidente ng SM. We've got it all for you. Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. 10 minutes before 8. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hi, Professor Alex Barros dyan sa Vancouver, Oy, Canada. kumusta naman? Malamig na ba? Malamig na ba dyan? Kumusta ba? Kuya Alex. At magandang umaga kay Senator Kiko Pangilinan. Senator Kiko. Nakita ko si Senator Kiko Pangilinan. Nag-selfie pa kami dalawa eh. Ganun ba? Forgive and forget ha. Friends na ba kayo? Friends na kayo? Alam mo yung kanta ni Ate Sharon na Forgive and forget. Tsaka mo na ikwento kung ano pinagmulan. Ang nakaraan. Wag na, sabi nga ni Senator Tito Sen, baka ako pa mapag-umpisa. Ay, ni Senator Ping eh. Magandang umaga at happy birthday kay Kuya Nick Divina Gracia sa Davao. Happy birthday. Ay, retired General Eric Gloria. Nagbe-birthday din nga pala. Bok, happy birthday. Binabati ka rin ng PMA Maringal Class of 1988 kasama ni Bok Adeluis
Supremo Bordado. Aba, kamusta naman to si General Wes Raimundo Ubingke? Ayos ba? Marami ka bang binibilang na pera sa PNP? General Wendy. At si Jeffrey Tang from Vancouver, Canada ay nagpapabot ng pagbati sa kanyang tatay sa 85th birthday. Ikain mo na lang daw natin siya sa handaan sa A11, Kumbatsero. Thursday. Sa Thursday. Sa Webes. Huwag kang mawawala, Jeff. Jeff. At Tsaka si Brian. Ayun, tinatanong ni Mami Lydia Ventura kung anong oras daw yung speech ni Senator Ping. Alas 3 daw po. Alas 3 daw po. We don't want to miss it. Yun, ayos po. So buong maghapon tayo dahil sa umaga sa kamera meron din. Kuya Mark Navarro, maganda morning. Baka kailangan nyo ng palitan yung bubong na inyong bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, mabilisan lang, Tita Morley. Unahing balita sa showbiz. Sino tong actress na addict daw sa pagpaparitoke at gustong gayahin yung ilong ni Marian Rivera? Aba, hinihintay yan ni Michael Santamaria, ni Mike Santamaria at saka ni Ate Sel. Sino yan? Mula sa ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaloka sa Super Mega Kabadiw, ang isang kilala at magandang actress na kung saan ay kung ilang beses itong nagparitoke ng kanyang ilong at this time, pangatlong pagpaparitoke ay nais niyang gayahin ang ilong ni Marian Rivera. Well, inggit na inggit siya sa ilong ni Marian Rivera kung kaya't nais niya itong ipagaya dahil sa tuwing nakikita niya ito ay para niyang feeling niya isa siyang beauty queen. Actually, noong pa niya itong binabala, pero this week ay magpaparitoke na naman ang naturang actress na may initial na letter SL. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alino para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Thank you! Uy, panoorin nga natin yung isang eksena sa Senado kahapon, Kumbatsero. Mabilisan lang bago tayo matapos. Sige nga. Ayan. Ano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH may dala-dala kang kahon na palagay ko, I assume alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako. Alam nila. This is outrageous. Mr. Bryce, Yes, Your Honor. alam mong pera yun? Yes po, alam ko Teka, po. bakit nagkakahalagang 200? Walang I-breakdown mo nga, kagatol-gatol, Miss Sally. Bakit 245 million? Mga kababayan, yan po bahagi lang nung nangyari. Talagang, sabi nga ni Senator Jinggoy, anak ng pating, outrageous. Ang totoo po, dapat talaga tayong magalit. Pagka po hindi pa tayo nagalit sa ganitong klase ng kalakaran, manhid na rin po tayo. Paano ba natin ipapakita yung galit natin? Hindi naman natin gagayahin yung galit ng mga Indonesian. Wag lang nating bitawan ito, mga kababayan. Wag po nating bitawan. Yung pong ganitong klase ng pamamaraan na nakikita na. Actually, imagine, nakikita po ng mga kapwa nila empleyado, yung mga maliliit na empleyado siguro ng DPWH, mamata-mata, ano ginagawa ng... At wala man lang ginagawa, wala man lang nagsasalita. Baka, hindi natin alam kung takot o kaya kasama. Oo. Kung kasama sila sa ganung operasyon. At tingnan nyo yung reaksyon ng Bryce. Parang wala lang. Kaya nakaririма rin po mga kababayan. Dapat po talaga merong mangyari dito. At hindi po pwedeng mangyari ito kung hindi natin pinapayagan. Lahatin na natin yung mga sarili natin. Pinapayagan po kasi natin. So,
ano ba ang gusto nating maging ending nito? Nasa atin din. May investigasyon lang. Manonood tayo, sabihin natin, uy, ganun pala yun. Ano gagawin natin? Ano gusto nating maging ending? It's up to us. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan. Susunod na. Pretty in the sky are also on the faces of people passing by. This time. Samantala may report din si 52 Edniel Parosa. Coming Edniel. Kamin, Edniel. Jerry at Anthony, isusubo na lamang, iluluwa pa dahil sa mahal ng crudo at gasolina. Ganyan na sitwasyon at angal ng mga tsoper ng mga pampublikong sasakyan na nakausap natin dito sa isang terminal sa EDSA Crossing. Ngayong araw kung saan epektibo na ang panibagong oil price hike, 1.70 sa gasolina at 1.40 sa kada litro ng diesel. Ito na kasi ang ika-apat na sunod na may pagtaas sa presyo ng gasolina at ikatlong sunod na linggo sa presyo ng diesel. Kwento ng taxi driver na abutan natin nag-iisa dito sa taxi lane ay snack na lamang kailangan pa niyang ibigay or doon sa ilalaan niya sa gasolina at malaking dagok ito sa kanyang kita na kumukonsumo ng 20 liters kada araw sa taxi. Para naman sa mga tsoper ng jeepney, pero dito sa parehong terminal, ito ay parehong ibabawas pa nila doon sa kapiranggot na nga lang nilang kita in the first place. At ngayon ay kailangan pang ilaan para doon sa third straight consecutive week ng diesel price increase. So nadaaran natin dito sa binabanggit nating mga lugar, itong mga binabanggit nating mga kumpanya ng langis ay epektibo na. Itong oil price hike, 56.50 ang kada litro ng diesel sa Uni Oil, 56.45 ang gasolina, 56.90 ang diesel sa Sea Oil, 55.45 ang gas. Pinakamurang 54 pesos at 50 centavos ang kada litro ng diesel sa Phoenix Petroleum, habang 54.45 naman ang gas, habang 55.60 ang diesel at 55.45 ang gasolina dito sa may Petron. Kaya natin nagtinig natin mga nakausap. Dapat kita na namin, nawawala pa, oh. Ilang tinapay din yan, ilang pandesal din yan. Parang nakikitain lang namin, doon pa napupunta sa diesel. Ang tinig ng mga tsuper, pupulit sakyan dito sa Mandaluyong. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you so much, Edniel Parosa.